Meron ka bang gustong sabihin, ngunit wala kang mapagsabihan? Isulat ang iyong nararamdaman upang ang pakiramdam ay maginhawaan. I am your Queen of the Voice, Sweet Nicole, ang iyong karamay na makikinig sa kwento mo. Dear Queen of the Voice, Sweet Nicole. Good evening sa iyo, Sweet Nicole. I am Christine, 25 years old from the province of Pampanga. Natuwa at na-inspire ako nang mapanood ko ang show mo, kaya right away I copied your email address para masend sa iyo ang sulat kong ito. Sumulat ako para sumangguni at makahingi rin ng payo para sa nalalapit kong kasal sa isang AFAM sa 2021. Isa siyang American from California and I met him sa isang event sa isang 5-star hotel sa Metro Manila where he was introduced to me by a mutual friend. Sa totoo lang, nung high school ako, nasa ibang lahi talaga ang atraksyon na meron ako. Ewan ko ba, basta ang nais ko lang noon, pag foreigner, lalo na pag American ang mapapangasawa ko, sure na magandang lahi ang maibibigay niya. Ha ha ha. Kidding aside, mas malakas ang dating sa akin kapag foreigner ang boyfriend o mapapangasawa ko. If you may ask kung nagka-BF ako ng Pinoy, yes, nagkaroon naman, pero hindi nag-click. Since then, foreigner talaga ang tinitibok ng puso ko. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na yon na nakilala ko si Paul. Though 51 years old na siya, in fairness, he doesn't look his age. Siyempre sa una, getting to know muna kami. We started as friends. Yun kasi muna ang gusto ko. Tumagal din ang courtship niya ng 6 months. Madalas nag-uusap kami via FaceTime, Messenger, lalo na pag out of the country siya. 4 months after, mula nang sinagot ko siya, naging madalang ang communication namin. Medyo kinakabahan ako. There were times, sin lang niya ang message ko and after 2 or 3 days pa before siya makapag-reply. At dumating pa ang isang pagkakataon na sinubok ako. February 1 to 24, wala siyang communicate sa akin as in. Ang mga messages ko, hindi niya nasisin. Nag-worry ako ng too much. Umiiyak na ako noon as in, grabe. I sought the help of my parents, siblings, and even my friends and they comforted me naman. Lungkot na lungkot ako noon hanggang isang araw, 2 days bago matapos ang February. Pagkagaling ko sa work, nagulat ako dahil ang dilim sa bahay, ang dilim sa buong paligid, pati mga ilaw sa garden naka-off. Tinawagan ko mga kapatid ko, hindi ako sinasagot. Kaya tinawagan ko sina mama at papa and asked them kung nasan sila. Dahil hindi ako makakapasok sa bahay dahil yung duplicate keys na meron ako, nawawala, hindi ko makita. Nang makausap ko si mama, sinabi niya na yung susi ko raw na iwan ko, kaya tinuro niya sa akin kung saan nila nilagay yung house keys para makapasok ako ng bahay. Alam mo ba, Sweet Nicole, nang nabuksan ko na yung mga door locks at pagkapasok ko, laking gulat ko dahil sabay-sabay lumiwanag ang buong paligid at biglang may narinig akong voice na ang sabi, "Hi Christine." Then sabay-sabay sabi ng mga tao sa bahay, tumingin raw ako sa taas. Doon ko nabasa ang mga words na nakalagay sa banner, "Will you marry me?" Magkahalong kaba at luha ang nangyari sa akin habang hinahanap ko si Paul. Pagkababa niya, I exclaimed, "Yes!" Ilang ulit kong sinabi ang yes. By the way, kakuntsaba ang parents ko at mga kapatid ko sa mga araw na wala akong communication kay Paul. Alam pala nila ang nangyayari. At yung mga kapatid ko ang may pakana kung bakit yung house keys na meron ako nawala sa bag ko. Ang saya, di ba, Sweet Nicole? Bilang preparation sa baging yugto na tatahakin ko sa piling ni Paul, sana ay matulungan mo ako na malaman ang mga dapat kong gawin gaya ng mga challenges na kakaharapin ko sa pagkakaroon ng asawang AFAM. Mga bagay-bagay na dapat kong gawin para manatiling matatag ang relationship namin. Maraming salamat sa programa mo. Keep it up. Love lots, Christine. Problema ka ba sa pamilya, trabaho, love life o anuman ang iyong nais? Hayaan mong tulungan ka namin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng makabuluhang payo. Send your letters to queenofthevoice.vg8radio@gmail.com or send it to Queen of the Voice FB page. Hihintayin namin ang sulat mo.